Paalam aking mahal, ang pagtatapos. Headline sa mga pahayagan ang naganap na pagsabog ng bulkan ng Montera. Doon na hindi nagawang panatilihin ni Jane ang katigasan ng kanyang kalooban. Bakit nga ay labis siyang nag-aalala sa kapatid. Marami raw ang namatay sa Puerto Montera, Lord. Huwag naman sana si Aiza at ang kanyang pamilya. Kapag nagkataon, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Ayon sa balita, ang mga sinuswerteng nakaligtas na mamamayan ng Puerto Montera ay pansamantalang nanirahan sa isang evacuation center sa Dumagol. Noon din, tinawagan ni Jane si Ima at nagpasama siya rito patungo sa Dumagol. Habang nasa biyahe, panay ang iyak ni Jane. Kung hindi ako naging ganitong katigas, hindi sila hahantong sa ganitong trahedya. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Jane. Ang mahalaga, natuto ka na ngayong magpatawad. Hindi pa naman huli para bumawi ka sa kanila. Pero paano kung... Pwede ba? Huwag mo munang takutin ang iyong sarili. Let us think positive, okay? Kung pwede lamang. Hilahin ni Jane ang mga sandali upang marating nila ang Kapitolyo ng Dumagol, pero kailangan nilang maghintay ng maraming oras. Our trip seems an eternity, bulalas ni Jane, but thanks God we're here already. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, agad silang dumiretso sa mga taong dapat kausapin sa evacuation center. We are looking for couple Francis and Aiza and their kids, aniya. Hinanap ng pinagtanungan nila sa list master ang pangalan ng mga taong kanilang binanggit. Nakahinga ng maayos si Jane nang siguraduhin noon na nasa evacuation center sina Aiza at ang tatlong anak. Sa katuwaan, hindi niya napansin na wala ang pangalan ng Padre de Familia. Nasa ikalawang palapag ng elementary school na pansamantalang tinitigilan ng mga evacuees sina Aiza. Kasalukuyang kumakain ng lugaw ang mag-iina. Kahit buntis at matagal nang hindi nakita, agad na nakilala ni Jane sa karamihan ang bunsong kapatid. Otomatikong tumulo ang kanyang luha sa matinding awa rito. Aiza! Aiza, kapatid ko! Buong akala ni Aiza, dinadaya lang siya ng kanyang imahinasyon. Ngunit, nang siya ay humarap, lumantad sa kanyang paningin ang kanyang ate Jane. Ate Jane? Sigaw rin niya. Sabik na nagyakap ang dalawa habang masaganang tumutulo ang kanilang luha. Ate, napatawad mo na ba ako? Oo, Aiza. Matagal na. Hindi ko nga lang magawang puntahan ka. Alam mo na, dahil sa kataasan ko. Kaya nga ako ang higit na dapat humingi ng tawad sa iyo. At ang tatlong bata ay napatigil sa pagsubo ng lugaw. Nananatili lang na nakatingin ang mga iyon sa ina at sa dumating na babae na kayakap nito. Kinawayan sila ni Aiza. Mga anak, lumapit kayo rito. Humalik kayo sa inyong tita Jane. Tita Jane? Sabay-sabay na tanong ng tatlong bata. Kapatid ko siya, kaya halik kayo at halikan ninyo. Sumunod naman ang tatlo. Tuwang-tuwa si Jane. Akalain mo may mga pamangkin na pala ako at ang gaganda pa. Mana sa tita, pakli ni Ima. Oh, natampal ni Jane ang sariling noo. Sa kasabikan ko sa aking kapatid, nakalimutan kong ipakilala ang aking best friend. Matapos maipakilala ni Jane si Ima kay Aiza, luminga-linga ito. Si Francis niya pala, nasaan? Ipinagtatanong ko nga ate kasi naman, mas nauna kaming lumikas sa kanya. Kasalukuyan kasi siyang nasa
Ninang Melinda nang magsimulang sumabog ang bulkan. Ibig palang sabihin na hiwalay kayo sa kanya? Ganun nga, Ate Jane. Sayang, kung naririto na sana siya, ora mismo ay maipagsasama ko na kayo sa Maynila. Nasa mukha ni Aza ang pagtutol. Aza, hindi ka na makakatutol ngayon. Bukod sa inanod na ng kumukulong putik ang Puerto Montera, wala ka ng pangingilagan ngayon. Ipinapangako kong magbabago na ako. At kung gusto mo talagang mamuhay kayo ni Francis at ng mga anak mo ng solo, pababayaan ko kayo. Kayang-kaya mo namang bumili ng sariling bahay dahil ipapahati ko na kay Attorney Rayos ang ating property. Maligayang maligaya si Aiza. Hindi dahil mapupunta na ang kayamanang ganap na para sa kanya, kung hindi sa nakitang pagbabago ni Jane. Hindi bali, Aiza. Hihintayin natin si Frances. Hindi tayo babalik ng Maynila nang hindi siya kasama. Nang sa may lalapit kay Aiza. Nomer, ikaw pala. Mabuti naman at nakaligtas ka rin at ang iyong pamilya. Oo nga, Aiza. Anitong larawan ng katamlayan. Tika, bakit ba ganyan ka? Para kang namatayan Aza, kasi huwag ka sanang mabibigla. Agad na kinabahan si Aza sa pananalita ng kaharap. Nomer? Bakit? Ano yun? Si Francis, ang kaibigan ko, Aza. Kasama siya sa mga nasawi. Hindi! Malakas na sigaw ni Aza. Sa pagkamatay na iyon ni Frances, halos panawan ng sariling bait si Aza. Gusto ko na ring mamatay, ate. Umiiyak niyang wika kay Jane. Lakasan mo ang iyong loob. Alalahanin mo na kung wala na si Francis, andyan pa naman ang 3 anak ninyo. 3 anak na nakatakdang madagdagan dahil sa 1 buwan ay magsisilang ka na. Kung hindi nga lang dahil sa mga anak ko, baka kinitil ko na ang sarili kong buhay. Malaki ang kasalanan sa Diyos. Bukod pa sa lubusang magiging kawawa ang iyong mga anak, hindi naman ligid sa iyo kung paano ang lumaki ng walang ama at ina, diba? Tumango si Aza. Kaya magpakatatag ka at samahan mo na lang ng dasal para malagpasan mo ang matinding pagsubok na ito sa iyong buhay. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na. Makakasama sa iyong baby ang sobrang puyat. Sina Francisca, ate. Ako na ang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala. Bago nga tuluyang natulog, binisita ni Jean sa kalapit silid ang 3 bata. Tulog na sina Argentina at Bia, ngunit hindi si Francesca na umiiyak. Palibhasa kasi ay may isip na kaya damang-dama nito ang pangungulila sa ama. Nilapitan ito ni Jean at masuyong inakbayan. Naalala mo ang iyong itay? Oo, tita. Huwag mo na siyang iyakan. Masaya na siya ngayon sa piling ni Lord. Balang araw, makikita rin natin siyang muli. Nagkataong nauna lang siyang umakyat sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo, sina Argentina, tulog na sila. Ikaw man, matulog ka na rin. At bukas ipapasyal ko kayong 3 sa Manila. Hindi lang sa Manila Zoo, ipinasyal ni Jean ang mga pamangkin kung saan-saan upang malimot ng mga iyon ang bangungot na karanasan sa pagsabog ng bulkan sa Puerto Montera at sa pagkawala ng oras ng ama. Ipinamili rin niya ang mga iyon ng mga damit, sapatos at laruan. Palibhasa ay mga bata, hindi naman siya nabigo na libangin ang mga pamangkin. Kay Aiza siya nagkaroon ng problema.
Sa pagdaraan ng mga araw, palagi iyong nakatitig sa kawalan na tila nais panawan ng katinuan. Panay ang paalala rito ni Jean, ngunit tila hindi siya napapansin. Makapanganak lang siya, Emma. Papatingnan ko siya sa isang psychiatrist. Sobra siyang na-trauma sa naganap kung kaya kailangan niya ng professional help. Right move, Jean. Puri ni Emma. May pinsan akong psychiatrist. Sasamahan kita sa pagdadala sa kanya. Salamat. You are really friend. Ilang araw pa ang nagdaan. Nagsilang na si Alza sa pagkakataong iyon. Hindi na sa hilot na si Impong. Sa halip ay sa isa ng private hospital. Doon ay nalaman nila kung bakit ganoong kalaki ang tiyan ni Alza. Kambal ang anak nito. Sayang, hindi na nakita ng kanilang ama. Wika ni Pia na ilang bisis nang dumadalaw kay Alza. Oo nga. Ano nga pala ang ipapangalan ninyo sa kanila, Ate Jean? Hindi ko pa alam. Tatanungin ko si Alza. Ngunit, gaya ng dati, nakatitig lang sa kawalan si Alza. Napaluha si Pia. Kawawa naman ang friend ko. Hindi yata natanggap ang lahat. Sapagkat hindi nga matanong si Alza, bumili ng libro si Jean, naroon ang listahan ng kung ilang libong pangalan na pwede niyang pagpilian. Dalawa ang kanyang nagustuhan, Sina at Hana. Okay nga, Ate Jean, magka-rhyme pakinggan. Pangalang bagay sa kambal, Sina at Hana. Ang balak ni Jean, palakasin lang si Alza at pagkatapos magpapasama na siya kay Emma sa pinsan nitong psychiatrist upang patingnan ang bunsong kapatid. Ngunit hindi na dumating ang sandaling iyon. Wala pang isang linggong nakakapanganak si Alza, nadatnan na nila iyong walang buhay. Ayon sa medico legal, hindi suicide o foul play ang dahilan. Sa halip ay sobrang depresyon na hindi nakayanan ng humina nitong puso. Marami ang nanghinayang sa maagang pagkawala ni Alza. Sa libing nito, naroroon halos ang mga naging kaibigan nito sa modeling world. Mula kay Marga na nagluluksa rin sa pagkamatay ng kaibigang si Melinda hanggang sa naging manliligaw na si JC. Sa harap ng puntod ni Alza, wala halos tigil ang iyakan ni na Francesca, Argentina at Via. Samantala, wala pang kamalay-malay ang kambal na sina Sina at Hana sa mga nagaganap. Huwag kayong mabahala, mga pamangkin ko. Kahit wala na ang inyong mga magulang, hindi kayo magiging kawawa. Ako ang mag-aalaga sa inyo. Gagawin ko rin ang lahat upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pangako sa mga ito ni Jane. Itinalaga ni Jane ang sarili sa hindi pag-aasawa. Kaya kanino pa nga ba niya guguguluin ang kanyang panahon? Asikasuhin na lang niya ang tatlong pamangkin, gaya ng pag-aasikasong ginawa niya kay Aiza. Lamang sa pagkakataong iyon ay ilalagay na niya sa lugar ang pagiging estrikta. Nagsimulang umambon. Kailangan na nating umuwi, mga bata. Sige, magpaalam na kayo sa inyong ina. Babay, nanay. Bayaan ninyo, tutulungan ko si Tita Jean sa pagpapalaki sa mga kapatid ko, ani Francesca, habang pinapahid ang luha. Nanay, ikumusta ninyo ako kay tatay. Si Argentina naman iyon na humihikbi pa. Si Via na hawak-hawak ni Mitring ay iyak lang ng iyak. Suminya si Jean. Ilang sandali pa, nasa sasakyan na sila na minamaniho ni Mang Martin, ang 55 taong gulang nilang driver.
Malayo na sila sa sementeryo nang mapatingala si Jean sa umaambon-ambong kalangitan. Iwan, pero tila nakita niya roon ang nakangiting mukha ni Frances at Azza, kapwa masaya dahil muli na namang nagkasama upang hindi na magkahiwalay pa. Sa mukha ng mga iyon ay hindi lang kaligayahan ang kanyang nakita, kung hindi isa ring taos-pusong pasasalamat. Siguro'y dahil alam ng mag-asawa na hinding-hindi niya pababayaan ang 5 bata. Palalakihin niya ng maayos sa abot ng kanyang makakaya sina Francesca, Argentina, Via at ang kambal na Sina at Hannah. At dito nagwawakas ang ating kwentong pag-ibig na ito, na Paalam Aking Mahal. Mga ka-lovely, hintayin niyo po ang panibagong kwento ng pag-ibig na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga nais magpadala ng sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB, Lovely ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.